Ang yabang-yabang ng mukha niya sa social media kumakalat, di ba? Na smug yung face niya na parang nagtataray pa siya. Bakit? Kasi you have nothing against her. Wala kayong konkreto na mga flood control projects na sumablay. For example, sumablay itong flood control na to, ikaw yung contractor, ghost project ito, anong masasabi mo? Wala kayong ganun eh. Ang tinatanong nila tungkol sa mga sasakyan niya. Ang naging problema ngayon, ang tinatanong nila, binayaran mo ba yung mga buwis na yan? Kailangan nating ipatawag ang Bureau of Customs para malaman kung ito bang kanyang mga sasakyan ay nabayaran niya yung mga tax. So, nagulo ako. Akala ko ba itong hearing na to sa flood control, bakit may Bureau of Customs na involved? Kasi nga, Boss D, ang dami nga niyang luxury vehicle. So ano ba tong hearing na to? Tungkol sa luxury vehicle niya o tungkol sa sa ghost projects ng DPWH? Sabi ko nga sa inyo, you may disagree. You may disagree with my point of view, pero nakulangan talaga ako. Gusto ko tong tao na tumakulong kung talagang nagnakaw siya. Kaya lang, wala tayong patunay. Anong pinaggagawa lang nila sa kanya? Pinahiya siya ng pinahiya dyan. Pinaglaruan lang siya ng pinaglaruan. Hindi mahihiya itong mga putangin na to. Makakapalang mukha nito eh. Kaya nga nilang magbayad ng milyon-milyon para ipakita lang yung yaman nila eh. So kung plano nyong hiyain ito, matatalo kayo. Makapalang mukha nito. Matigas ang pagmumukha nito. Ito yung mga tao na parang yung isang sikat na na scammer na yung Francis Leo Marcos na magfo-flaunt ng yaman hindi naman sa kanya para makakuha siya ng mas marami pang mai-scam niya. Binigyan nyo lang ng platform eto si ate para mas makapagyabang pa. Oh, yung mga ginawa ni Jinggoy sa kanya, pang-aasar ni Jinggoy sa kanya, naapektuhan ba siya? Hindi. Sabi ko nga, si Jinggoy kanina, idol natin yan pagdating sa hearing kasi balasubas talaga sa hearing yan. Pero ang babalasubasin mo, balasubas eh. Ang hihiyain mo, walang hiya eh. Anong epekto nung ginagawa mo? Wala. Nasugatan siya? Hindi. Gustong-gusto niya pa yung ginagawa mo kasi anong mga luxury vehicles? Magkano yan? 50 million. Wow. Sana all. Ano pa? Ganito. Wow, ang lupet. Ang sarap ng buhay mo. Di syempre siya, masarap talaga. Nagbayad nga ako ng 10 milyon para sabihin sa buong Pilipinas na ang yaman-yaman namin eh. So, kinaklarify mo lang ngayon, mayaman ka ba talaga? Oo. Hindi ba? Para lang si Jinggoy naging si Julius Babaw. Si Julius Babaw noon, wow, alright. Ganun lang ng ganun, di ba? Sana all. Pero si Jinggoy may halong pang sasampal, pang kukurot, but parang ganun din. Parang in-interview lang niya at ito namang isa, inilabas yung yaman niya. Meron ba? Nasugatan natin siya tungkol sa flood control? Hindi. Tinanong lang siya tungkol dun sa mga kontrata. Siyam na kontrata, ikaw ang may-ari, kayo naglalaban-laban. Niloloko nyo yun. Okay, umamin siya. Tapos, makukulong ba siya dahil dun? Di ba? Mas maganda sana, mga senators, kung ikaw, Diskaya, 5 itong proyekto na to, putang inang yan, itong 5 na to, ghost projects. Ang contractor, St. Timothy, at kung Alpha Omega, kung ano-ano pa, St. Gerard. Sa'yo lahat to, ipaliwanag mo, bakit ganito yung trabaho nyo? Bakit sinabi nyo na completed dito, kumuha kayo ng pera sa gobyerno, tapos hindi nyo ginawa itong project na to? Yun ang ipaliwanag mo. Kung doon sana tayo umikot, putya yan, pwede na nating sampahan ng kaso to. Pero kung sasampahan natin to ng kaso, hindi siya nagbayad ng tamang buwis sa mga sasakyan niya. Di ba nagulat ka rin? Paano dun umikot yung tanong sa yaman niya eh. Parang hindi, Boss Dada, tinatanong lang siya kung saan niya nakuha yung yaman niya. Kung sa kurakot ba? Aamin ba naman yan? Dapat magpakita tayo ng ebidensya na magnanakaw talaga yan, na sindikato talaga yan, para makasuhan natin yan. Kanina ba, sa tingin ninyo, makakasuhan ba to sa mga tanong sa kanya kanina? And the questions about her is pare-parehas. Si Tito Soto, yun din ang tanong sa kanya.
Buti nga yung kay Bato, yung kay Jinggoy, kahit pa paano nalaman na yung dami, yung hocus pocus diyan sa DPWH na iisang kontraktor ang nagbibid sa project. Siyam na kontraktor sabay-sabay nagbibid sa isang project. Di puta naglokohan kayo. Siya din ang mananalo kahit na kung sinong piliin mo sa siyam, siya rin yun. Diba ngayon, yung part na yun, okay. Maganda yun. At least nalaman natin talagang kailangan pa ba natin malamang balasubas ang DPWH? Balasubas naman talaga sila. Diba? Pero sana itong mga kontraktor na ito, napaamin natin na gumagawa sila ng hocus-pocus, may kasabwat sila sa DPWH at saka na congressman o senador. Kung meron tayong specific na ghost project na idinidikit natin sa kanila. Wala eh. Sige. Mahalaan. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, humarap ang mga contractors ng mga proyektong ito. Isa sa mga ginisa ng mga senador, si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega na top 2 sa may pinakamaraming flood control project sa bansa. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Bakit hindi natin siya usisain dahil sa mga ghost projects niya? Ba't hindi natin siya usisain dahil sa mga corruption niya? Dahil sa mga kademonyohan niya? I mean, kung usisain mo yung yaman niya, bakit? Hindi naman yun ang issue natin. Ang issue natin dito, flood control. Sana nag-focus tayo sa flood control. Sana instead, ni-research nyo yung mga properties niya kung magkano. Sana, ang ni-research ng mga senador natin, kung itong si Diskaya, ano ang mga ghost projects niya, at itatanong natin yun sa kanya. Tingnan natin kung magsisinungaling siya. Ikaw may-ari eh. Alam nga naman hindi mo alam na ghost project to. Ito ang ibinigay sa'yo, 10 flood control project. 2 lang yung natapos ninyo. Dispalinghado pa. Yung 8, puros, walang nasimulan pero completed na. Paano mo ipapaliwanag ngayon to? Kung ganun ang tanong natin, di ang ganda-ganda. Di ba? Doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Sir, yes po. Tingnan mo, tuwan-tuwa pa siya. Di ba, puta, nakita mo yung glow ng mukha niya na yes, it's my time to shine. Sisikat ako dito lalo. Mantakin mo. So, binili mo yung payong dahil dun yung binili mo yung Rolls Royce dahil sa payong. Kinilig pa siya. Yes po. Ganun ako kayaman. Di ba? Ganun ako kayaman. Ngayon, anong sasabihin? Ilan yung luxury cars mo? 28 po. 28 po. Bumibili ka ng sasakyan taon-taon? Opo. Ilan ang mo? Ang ganito mo? 2 po, isang puti, isang itim. Ano yun? Anong naresolve natin dun? Alam na natin yung mga impormasyon na yon. Saan mo kinuha yung pera na yan? Sa trabaho na mayamang kami. Magnanakaw ka ba? Hindi. Takin mo, sino magnanakaw? Amin na magnanakaw siya. Sino binabayaran mo sa DPWH? Wala. So meron ka pa bang mga koneksyon na ilang porsyento ka? 40%? Wala. Walang ganun. So pagdating sa flood control, wala tayong maipakitang ebidensya. Pinupuntirya natin siya sa lavish lifestyle niya. Karapatan naman niya yan, lalo na kung may pera siya. I mean, real talk lang. Halimbawa, ako, meron akong diamante rito na kasinlaki ng mata ni kasinlaki ng mata ni Sal Panelo. Meron akong diamante. Ba't mo ko sisitahin kung meron ako nito? Kaya kong bumili nung pakialam mo. Di ba parang yun ang sinasabi ni ate? Anong paki mo? Kaya kong bumili. Bumili ka din kung naiinggit ka. Galing ba sa nakaw? Hindi. Patutunayan natin. Di ba hala kayo? Di ba ganun ang ginagawa niya? Pero mawawala ang yabang nito kung meron tayong ghost project na siya ang gumawa at
ibidinidikit natin sa kanya. Mawawala sana yabang niyan. Tanong nyo, sasakyan. O, sa'yo to? Oo. Binili mo? Oo. Ilan ang ano mo? Ganito. Magkano lahat yan? Mga more or less, 500 million, 1 billion? Oo. O, ano nangyari? Anong gagawin natin? Patay tayo dyan. Binigyan nyo lang to si ate ng libreng platform para mas sumikat siya. Binigyan nyo si ate ng libreng interview at ipagyabang yung yaman niya. Ang isang sasakyan pa lang tulad ng Rolls-Royce, Ano po siya, sikat na sikat siya. Rolls-Royce, 42 million. Maybach, 22. Bentley, 22. Mercedes G63, 20 million. G-Wagon yan. Cadillac Escalade, 11 million. Tapos meron pa siyang isa pang Cadillac, 8 million. Kasi nga, yung puti, yung itim yon, yung puti, mas mahal. 11 million. Imagine. Ang yaman niya. Ano mo dapat na gawin dito? Sana all. Pero does this numbers has to do with with corruption? Meron siya construction company. Mayaman sila. Afford niya to. Hindi naman niya mabibili ang kung di niya afford eh. Ngayon, paano natin mapatutunayan na galing sa nakaw tong mga pinagbibili niya? Ni wala kayong isang ebidensya, ni isang ghost project, wala kayong naidikit sa pangalan niya. Doon ako medyo parang, ano ba to? Hindi ako interesado sa yaman ni Diskaya. Interesado ako, nagnakaw ba siya? Yun lang naman para sa akin. Baka magalit kayo ha, pasensya na. Yun lang yung aking point of view. You can correct me, lagay nyo dyan sa dyan sa ilalim, sa comment section, kung ano yung nararamdaman. Pero ako, yun talaga yung nararamdaman ko. Na-disappoint ako. Akala ko may makukontempt man lang, may makukulong. Pucha yan. Na parang, ay, magkakaroon na naman ng panibagong hearing. Mag-aantay na naman tayo. Tapos bitin na naman.